Paano ang pagkuha ng circumference of a circle? Ano po yung formula o susi para po makuha natin ang sukat ng isang bilog? Please watch, manood po tayo sa ating segment today sa Skyjan Productions. In mathematics, the circumference of any shape defines the path or the boundary that surrounds the shape. In other words, the circumference, like this one, of a circle, ito po yung sukat o parameter ng bawat dulo or boundary kung tawagin. So sa segment po na ito ay papaliwanag natin sa tag list para maliwanagan po ng iba nating mga beginner. Ito po ay patadaliin natin ang presentation para po maintindihan ng ating mga nagsisimula, mga mag-aaral, maging sa construction man or sa school. Dahil ang layunin po natin ay makapaghatid po tayo ng mga kaalamang sa mathematical. So, the geometry of a circle or circumference of a circle. So, we will English, Tagalog po tayo, no? So, tag list. Meron din po kasi tayong mga nakikinig na mga foreigner dito po sa ating channel sa Skyjan Production. Thank you very much for subscribing to us. In mathematics, the circumference of any shape defines the path or the boundary. Ito po yung hangganan nito. Pag sinabi pong diameter, didiretso po dapat yan. Yan, sa gitna. Dito, magmula dito. Pero pag dito lang, halimbawa yan, radius po yan. Radius yan. Pag ganyan din po, radius pa rin po yan. Pero pag dumiretso na po yan, yan na po yung diameter. So, in today's segment, we will explain in detail, kumpleto po, the formula, and we are going to give examples. Pero magsisimula pa mo lang po tayo. Magbigay din po tayo ng mga definition para po mas maliwanag sa kapakanan po ng ating mga beginner o sa mga nagsisimula po lamang. Because the circumference of this circle or sa ibang definition sa English, perimeter, yung lawak, sukat ng bilog, is the measurement of the boundary of the circle. Mula nga po doon, alam mo, magsimula ka doon, hanggang dito, pag diretso mo yan, yan na po yung diameter niya. Ngayon, pag sinagsama mo yan, crosswise, dito saka dito, dito saka dito, nabuo na po yung sukat po ng bilog. In other words, it defines the region occupied by this circle. If we open a circle and make a straight line like this one, a straight line out of it, then its length, yung haba niya, is the circumference. It is usually measured in units such as centimeter, meter, kung ano po ang unit natin gagamitin, ano po yung given na gagamitin natin. When we use the formula to calculate the circumference of the circle, then the radius of the circle is taken into account. Hence, kailangan nating malaman ang value ng radius or diameter to evaluate the perimeter of a circle. So, ano po ang formula, no? So, sa geometry approach, halimbawa, ang given po na diameter po nito, ayan, ito pong pag dinaretso mo yan, ang given halimbawa na diameter po niyan ay, let's say, 12 cm. Ito po yung given na diameter po ng circle na ito. Ngayon, paano po natin makukuha yung radius po nito? Okay? Ang formula po nito ay this one. C is
circumference 2. Then, ito po kasi yung sign ng pi sa geometry. Then, equals r. The r is the radius. Ito po yung radius. So, ang gagawin po natin, circumference is equal to times 3.14. Ano po yung 3.14? This is the formula of pi to get the circumference of a circle. Ito po yung formula. Yung 3.14, ito po yung pi. No? Then, i-multiply po natin yan by 12 centimeter. So, pag minultiply po natin yan, 2 times 314 times 12 centimeter, ang magiging product po nito, pag minultiply po natin yan, ay 6.28 centimeter, ayan, times 12. Imumultiply mo po dito sa given na diameter po niya. Yung yan, diretso na yan. So, pag minultiply mo yan, 6 times 6.28 cm times 12 cm. Ang kalalabasan po, pag minultiply po natin yan ay 75.36 cm. Ayan po, ang product po niya. Pag ang given po na diameter po niya ay 12 cm. Ito na po yung radius po niya. Kabuuang radius po nito. Pag 12 cm po yung haba ng diameter po ng circle. We always keep in mind that pi, ito po, yung yan, pi yan. Kung isusulat po natin yan sa geometry, pi, ang symbol po kasi ng pi ay ganyan sa geometry. Ayan. This is a special mathematical constant. It is the ratio of circumference to diameter of any circle, where circumference is equal to pi diameter. Ayan. So, ang circumference po nito ay 2 pi and radius. Ayan. Yun po ang lagi nating tatandaan. Halimbawa, ibang example po tayo ay ito, maguguhit po ulit tayo ng bilog. Bilog po yan. Diba? Gumawa po tayo ng arc o kaya sa isang part bilog. Ang given po na diameter po halimbawa ay ito. Halimbawa, kumuha po tayo. Ang given po ay 94.2 centimeter. No? So, how we will get the radius? Okay? So, the formula po nito para po makuha natin ay circumference. Ito po yung formula, tandaan po natin. Circumference sa taas is 2. Ito po yung pi. Radius. Ito po yung radius. No? And then, circumference equals 94.2 centimeter. Saan pong galing yan? Ito po. Ito nga po yung given. Pag dinaretso mo yan, diameter yan. Ngayon, para makuha natin yan, ay 2 pi equals radius. So, i-divide nyo po yan. Ayan. So, divided by 2. Yung pong pag hinatin nyo po itong 94, ano pong kakalabasan?
Siyempre, pag ginati mo yung 94, magiging 94. 45 yung 90 plus 2, di magiging manual computation tayo. 47.1 cm. Tama po ba? Ayan. Pag hinati nyo po yung 94, divided by 2 po kasi siya. I-divide mo siya sa 2, magiging 47.1 cm. So, 47.1 cm equals di yung pi ito po. Kasi ang formula po ng constant pi ay 3.14. Ito po yung radius niya. Ayun. So, i-divide nyo po siya uli sa kanyang sarili, 3.14. Ito pong radius niya, i-cross nyo yan. Yan na po yung radius niya. So, pag dinivide nyo po yan, 47 cm, dito po sa formula ng pi na 3.14, i-divide po natin yan ay, ang kalalabasan po nito ay 15 cm. Ayan. Paano po yung nakuha? Ayan, gagamit po tayo ng calculator. Ito, may calculator po tayo. Diba, ang given po kanina ay 94.2 cm. So, ang formula po niyan, ito, divided by 2. So, ayan, set natin sa ating, ito po, no, 94.2 cm divided by 2, 94 divided by 2 equals, ayan, tama po yung manual computation natin. Kasi nag-manual po tayo kanina. So, chinecheck po natin. Ayan, 47.1. So, yung formula nga po nito, 47.1 equals d pi. Yung formula po ng pi, 3.14. Ngayon, 47.1 divided by 3.14. 14. So, ayan na po. Tama po. Ayan. 47.1. Binahagi po natin yung given na 94. Binahagi mo sa dalawa. 47.1. Ngayon, i-divide nyo po sa 3.14. Bakit po? Saan po nanggaling yung 3.14? Ito po yung formula ng pi to get the circumference of this circle. So, pag dinivide nyo po, ito na po, yung 15 cm. Ito po yung given. It's correct. Ayan. So, lagi po nating tatandaan sa ating mga beginner, basta pagka bilog na yan, basta pag ganyan, radius. Yan o, lagi po natin, radius po yan. Pag ganyan, radius siya. Pag ganyan, radius. Pag dinerecho mo na yan, diameter. Diameter po yan. Para makuha mo yung radius niya, i-divide mo itong sukat ng diameter dito sa radius niya. Para makuha mo naman yung diameter, itatimes mo lang ito. Yan. Para makuha mo yung buong diameter. Yun po ang pagkuha. Now, para po sa kapakanan naman po ng ating mga foreign listeners or watchers, subscribers, always remember that the area of any circle like this one is the region enclosed by the circle itself or the space covered by the circle. Ito po kasi yung formula to find the area of the circle. Ang formula po lagi, ang area equals pi radius divided by 2. Where r, ito po kasi yung r, is the radius of this circle. This formula is applicable to all circles with different radius. Kahit ano po yung sukat nitong bilog na ito, mga igan, kahit ano po, ay ito pa rin po ang formula. Yung area is equal to pi radius divided by 2. Perimeter of a circle. The semicircle is formed when we divide the circle into two equal parts. Ibabahagi mo pa siya sa dalawa.
Therefore, the perimeter of the semicircle is also becomes half. Pag hinati mo po ito, alam mo, buo po siya, no? Pag hinati mo siya, magiging kalahati na lang po siya. No? So, ang magiging formula naman po nan, ang perimeter po nito, pag kalahati, perimeter half, is equal to phi radius plus 2 radius. Yun po, ito naman po yung tinatawag na area of semicircle. Meaning, the area of the semicircle is the region occupied by a semicircle in a two diameter plane. The area, ito po, kalahati. The area of the semicircle is equal to half of the area of a circle, whose radius are equal. Halimbawa, pag hinati mo po yung isang pitsa pie, kung ano po yung sukat nitong kalahati, pag tinimes 2 mo yan, yun yung buo. Pag hinati mo yan, ito na po yung sukat nito. Itong circumference of a circle. Thus, we can define 3 different formulas to find the perimeter of a circle. Ang formula po na gagamitin when the radius of a circle is known. Halimbawa, pag alam po natin yung given na circumference nitong bilog o nitong circle. So, ang circumference po nitong circle ay 2, phi, and radius. Pag ang formula po, sa formula to po ay, pag ang diameter po ng circle na ito ay given po o known. Yun po ang formula niya. Ayan. So, sana po ay napagbigay po tayo ng dagdag kaalaman sa ating pong mga mag-aaral. Today, paano po ang pagkuha ng circumference of a circle. Lagi po nating tatandaan, i-review po natin sa kapakanan po ng ating mga foreign subscriber and Filipino subscriber in mathematics, mga igan. The circumference of all or any form of shape defines the path or the boundary that surrounds the shape. Sa ibang salita, ito pong circumference na ito ay tinatawag ding perimeter. Kaya pag may narinig po kung yung gumagamit ng perimeter at saka ng circumference, parehas lamang po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, ang tawag po dun ay magkasing kahulugan sa wika pong Pilipino. In other words, sabi po niya, the circumference of the circle is the perimeter and area. Ito po yung sukat. Halimbawa, gumawa po tayo ng isang malaking bilog sa parke. Paano mo nga makukuha yung sukat niya o perimeter ng circle? Because there are two important parameters of a circle sa topics po natin na ito. Diniscuss po natin kanina, ito pong circumference of a circle o tinatawag ding perimeter ng bilog na ito. No, yung mga binanggit po nating mga definition kanina. So, recap po tayo, circumference of a circle or the perimeter of a circle is the measurement of the boundary. Ito po yung sukat ng hangganan, magkabilang hangganan boundary. Ito katulad. Whereas, the area of the circle defines the region occupied by it. If we open a circle and make a straight line out like this one, then its length is the circumference. Katulad po nito, ito po ay ang given ay 12 cm. Dinivide po natin siya sa dalawa, ibinahagi po natin siya. Ito po ay, ang ginalabasan po niya yung kanina ay, ito minultiply po natin siya, divided by 2 times 314, ito po yung pi, formula po niya, times 12 cm, the circumference is 6.28 cm, times 12 cm, so the total radius of this diameter is 75.36 cm. Yan po yung kabuuang perimeter po ng area ng bilog na ito. So, yun po ang lagi natin tatandaan at kung kami po ay nakapagbigay po sa inyo ng kaalaman sa matematika
ay mangyaring i-subscribe nyo po kami at i-push po ninyo o touch the button bell. So, please subscribe and have a nice day. Magandang araw po sa ating lahat. Hanggang sa muli po ay magsasama-sama po tayo sa pagbibigay po ng edukasyon at ang segment po ng Skygen Productions ay pinaghalo po. This is a mix vlog, stories, presentation, education, and travel. May mga documentary travel din po tayo na ibabahagi sa mga susunod na araw at sana po ay suportahan po ninyo ang channel na po ito. Magandang araw po. God bless po sa ating lahat.